Praise God. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Sino po ang makapamati ng Satan? Purihin po ang Panginoon. Hindi po sapagkat ang buhay po ay dala-dala natin. Tulad po ng ang desisyon po natin ay ang matulog at hapon. Pero pag umaga, ang pag-isip ay hindi natin desisyon. Hindi ito'y kaloob ng Diyos. Ako, sino po ang nakabatid ng mga balita itong mga nakalipas na araw? Grabe ang lindolo. Kaya isa po mapagpalang hapon sa lahat na narito tayo upang makarinig ng salita ng Diyos. Upang ang ating sarili ay lubos po natin makilala. Ito. At bilang tao na tinawag ng Diyos, hindi po tinawag ng tao, kundi tinawag po ako ng Diyos. Na tulad din ninyo, na akala natin noon ang ating buhay ay gano'n na lang. Opo, na ipinanganak ng makasalanan, mamatay ng makasalanan. Hindi po gano'n. Kundi ngayon hapon, siguro, dito natin sana makatulong ang hapon ito na mapakinggan ng bawat isa ang salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Amang banal at Diyos ng makapangyarihan na may-ari ng langit at lupa, may hawak ng aming buhay, at may alam ng haba kung hanggang kailan kami manatili sa lupa. Ama, hinihiling po namin sa patnubay ng banal na Espiritu, ikaw po ang pumagitna, ikaw po ang pumilo sa bawat puso, isipan, hanggang sa abutinig ng iyong lingkod na gagamitin. Abutin mo at ikaw po ang magbukas ng aming kaunawaan, puso hanggang tanggapin ang iyong mga salita upang maihanda namin ang aming sarili sa muli mong pagbabalik. Patnubayan mo ang hapon ito, Panginoon, sa bawat puso ng bawat tao. Na ang iyong mga salita ay malayang tanggapin at ipamuhay ito sapagkat ito ang tiyak na kaligtasan ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa hapon ito, patnubayan mo ang abamong lingkod. Wala pong kakayanan, ikaw ang mayroon ng lahat. Suplay mo at pagsalitain mo at lagi ito na ayon sa iyong kalooban at ikaw ang magsalita at maggamit ayon sa iyong kapurihan at para sa iyong karangalan ng lahat. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino na pumanda sa Word of God? Sa ngayon po, ang tao ay pinagtatawanan lamang ang kasalanan para itong isang laruan na lamang po. Kung mabalitaan nyo, makita ka sa television, sa Facebook, sa lahat, sa YouTube, kung ano, etc. na makikita natin, simple na lang ang paggawa ng kasalanan at ito isang laro na lang. Ano po? Ganon kadali. Kung maunawaan lamang ng tao ang kasalanan, iyak na magmamakaawa ng tao sa Diyos. Saka lamang natin
kanser, tulad ng pitong walang lunas. Sinong gusto ng sakit na ito? Di ba walang gusto ng tao? Kasi walang lunas. Ang kasalanan ay katangian ng lumang kalikasan ng laman. Nasa araw-araw ay nahayag. Ito yun ang katangian ng kasalanan. Na ito'y tinataglay ng ating makalupa, laman ng katawan. Na nahayag kung ano ang isang tao sa bawat araw. Halimbawa, ang isang tao ay bugnutin. Pag makatagpo sa isang bugnutin din siya. Pag siya ay may ugaling masungit din. Pag may ugaling marites ka rin. Ito yun ang kalikasan ng laman natin. Yan po, kasalanan ay ang pagsalangsang sa turo ng Diyos o pagsalangsang sa kautusan. Ito yung kasalanan. Number 1 po, ang kasalanan ay isang gawain. Ito na yun. Gawain na ito ng tao. Kaya ngayon ang mundo kapag may Diyos, ginagawa niya ito. Ang paglabag sa isang batas o utos ay kasalanan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ngunit, ito yung sinabi sa book of unang 1 chapter 3, verse 7. Ang sabi, kung mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Kaya ito ngayon, ito yun ang mana ng tao sa garden ng Eden. Ginaya lang po, ang tao po walang kasalanan eh. Na ginawa ng Diyos. Wala pong kasalanan. At ang daya ay hanggang ngayon. Hanggang buhay ang mundo ito, kasamantala si Satanas, nadaya ang dito ang tao. Kaya hindi ito sa Satanas ng tao ay piling niya ang Diyos. Kaya mag-iingat tayo. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Pero ang magaling yung masama na yan, kaya kanito siya. Dapat unawaan natin ito. Sabi na dito, ngunit matinding galit at tuo ang sasabihin ng mga tao makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Ito ngayon ang nangyayari. Sa isang tao na ang sinusunod ay panay gusto, hilig ng sarili. Kaya ngayon ang ating daigdig, ang ating mundo, ang ating buhay, kapag nagpadayag tayo sa kagustuhan ng kaaway, may pati tayo may iwalay sa Diyos. Sino gusto ng langit? Sino gusto ng maayos na hindi ng pamumuhay? Lahat tayo, ang nais natin, tahimik ng pamumuhay, di ba? Tahimik ng pamilya. Tuloy tao na gusto ang magulo. Pero hindi tayo makatulog kapag gabi. Di ba? Pag umaga, sige, panghuyan, kaya ginagkilaw ang makatulog. Kaya ito ang dapat natin maunawaan. Sabi mo dito, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. May mga kapatid ko sa Panginoon. Dati anay ako, mulubungan ako ang asawa ko, hindi ko nakatilugon. Pero salamat sa Diyos, kapag ng Diyos na ako inabago. Asawa ko
ng bakay. Kapag tingnan mo, kung pwede mo bakay ang kalipay. Pumato sa tindahan, solve na daw po ang problema, tapos na. Kapighatian lang ang naranaso ng mga tao na gumagawa. Isa ako dito ng una, na nagabakay ng kalipay para malimutan ang problema sa kanilang. Parang nag-iba ka lang ng dayan, pagbalik mo, yun pa rin ang nasa kinaman. Ako mga kapatid ko sa Panginoon, sino gusto dire? Gusto maging magulong buhay. Bumakay ka lang dito. Yan, damo niya ng ginabinta, no? Damo niya kabataan, gambay. Wala ko trabaho, kaya bumakay ng isang damo. Para lang masolve ang problema. Makamita lang ang buto ng isang tao. Ito yun, sabi ng Bible, kapighatian ang sasapitin. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Unay sa mga audio at gayon din sa mga krito. Yun ang sinabi sa 2 Roma 3. Grabe! Kaya nang una, binapakay ko ang aking kaligayaan kasadya para maiwasan ko ang away naman mag-asawa. Nabakay ako sa tindahan para makaiwasan ko. Ito uli ko yung gawang pagkakas. Pati ang asawa ko na kung sangkot sa problema na sangkot pa. Kaya dito palukot. Kaya purihin ang Diyos. Kaya isa ako na nag-respond sa salita ng Diyos. Kaya narito na po, hindi na po problema ng pamilya. Pangalawa na po tayo. Ang kasalanan ay isang kalagayan. Ang kalagayan ng pagkakasala at kawalang kabanalan ng tao. Ito yun. Kaya, pag wala ang tao sa Diyos, matuod, huwag din siya maayaw ang walang. Kaya puro lang yun ang papuri para lalay sa kanya sarili. Puro lang yan sa atong sarili. Hindi ka na makita ang nagkita sa kaglagahawi ng atong kabuhi. Isa niya na kamaturan na ako nang wala pa sa Ginoo. Kaya dyan na atong kabuhi. Sabi pa nga dito, akala mo ba ay makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung maulan mo ang mga gumagawa ng masamang gawain, ginagawa mo rin naman. Sino pa ba yung Diyos? Ang away dito, pinatawag ka na ito, pero binabantayan ka sa baton. O diba? Yun ang kalikasan ng tao kasi wala siya'y nabukoy na kabanalan at kayo na pagpangabuhi. Siya'y nabukoy na pagpapatawad na anin sa Diyos. Napurihin ng Diyos na ako po ay nag-respond na duya ang tanan na sama ng loob. Sabi ko dito kung bakit gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil, at mapagpamanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya kung buhay pakita niyan, ari pa ang atong ginawa, mo yung panahon. Na kung ano man ang tumatong makalaman ng ugali, ay surrender ka sa Diyos. Mali ang tumambay ko wala na ito ng tao yung pagbago kayo lumang sa salat. Hindi na kung yung pagbago, huwag nyo ng pag-asa. Ano pa kung nyo ng pag-asa? Nalagay ka na sa kanin na sa kulungan, nalagay ka sa iwan,
at ay grabe. Dinumaya ko ng Diyos ay dito sa mga kauba-uba na sitwasyon ng kabuhay, maging kami magkasawa, muntik na kami nag-iwalay dahil sa ikaw ba at ikaw pagkabi, bayaan mo magkababa, uli na naman ang gulo. Dahil wala pong solusyon na nagagawa. Kaya ang maisog na tao, hindi ko magawa solusyon sa problema at hindi ko makatubang problema. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, simple lang ang umanong tumalikod. Magsisikap tumalikod. Pero ang tao, kaya kalikuran ang bisyo. Kaya kalikuran ang pagmaritis. O diba? Kaya gusto ay maging kanya ang tao sa pagmaritis. Sira naman ang mura. Diba? Kaya mga kapatid mo sa Panginoon, isang bagay na dapat natin maintindihan kung saan tayo dinadala ng kasalanan. Iniiwalay tayo sa matuwid na pamumuhay, sa kapayapaan, mapayapang pamumuhay. Inilayo tayo, sinisira ang kinabukasan, sinisira maging ang magandang at maayos na samahan ng mag-asawa o ng magkaibigan man. Kaya kapag kaibigan mo ay hindi tunay na Kristiyano, hindi tunay na anak ng Diyos, hindi na bago ang buhay, huwag kang magtiwala, kapatid. Pagkalikod mo, chismis ka yan. Kasi wala siyang Kristo matutuko sa puso. Puso ang tinitingnan ng Diyos at binabago ng Diyos. Hindi ang kung anumang kalagayan ng tao. Tulad ng iyong lingkod, binago ko ng Diyos, hindi ako nabago ng lingkuran. Kaya, isa pong napakabigat na yung puso kung bakit ito po ang dala ko sa inyo sa hapon ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya, lalo-lalo sa panahon ngayon. Tingnan natin ang mga trahedya. Kaya isang mapalad na tao kapag namatay tayo, matabunan tayo ng lupa kung si Kristo ang dala natin. Libre na tayo sa pamahay, pagkauga ng pagpakabuhi. Pero kung bukod si Kristo, wow! Masakit, masaktan ang buhay. Bakit? Ang kasalanan ay pwede kang dalhin sa napakahirap at walang hanggang pagdurusa. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, simple lang ang hinihiling ng Diyos. Pagsisi at tumalikod sa kasalanan. Subalit din ng tao, ang akala natin ay walang kaparusahan o wala tayong pananagutan sa mga kasalanan na ating nagagawa. Dahil ito ang sabi ng tao, tinubos na daw tayo ni Kristo, libre na lang tayo magpakasalan. Dapat masuntian natin ito ng napakaputi. Dahil si Kristo ang nagpapako sa krus, hindi naman namin yun, hindi ang tao, di ba? Kundi si Jesus Christ. Ang nagpako si Jesus Christ ang inilansang, si Jesus Christ ang nilatibo, ninagupit, ninagkad ng sugat ang katawan. At salamat at hindi tayo. Pero ano isusuklit natin? Nagawa tayo ng kasamaan. Kapag pinagpalang, bibili ng gina, bibili ng luga. Paano masakit yan? Kung tayo magulang, nasasaktan, di ba? Pero lalo pa ang Diyos. Mas masakit sa puso ng Diyos. Kapag nakita niya na ang kanyang mga biyaya ay ginagamit sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya purihin ko ang Diyos. Nang ginagawa ko ng Panginoon, lalo ko pang nakita ang liwanag ng buhay. Na kapag nasa kang Kristo ka, kahit walang maisahin, kahit walang ulam. Alam niyo, gabi yun ang gamos? Alam niyo yung bihon ng gamos?
Kapag asin na, okay na. Malipay na. Dahil binigyan tayo ng kakuntiang tuwa ng Diyos. Ngunit, sabi dito, ngunit sa kapigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, lalo kung pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihayag ang puot at makatuwirang hapon ng Diyos. Ang pinabibigat, kaya kung hindi rin magsisi ang tao, lalong nabigat, lalong nadako ang parusa. Kaya ito lang araw, makita natin ang natapunan ng Bindol, 2 Bindol, 7.5. Ilan kalibo ang natapunan ng mga building. Eh, ayaw magsisi, nilalabas tama ng Diyos kung makita natin sa bansang ito. Kaya mga kapatid ko, sa Panginoon ito, ang panahon upang tayo magbalik. Sinabi kagaya ng Corinthians chapter 7 verse 14, ang sino man na hanapin siya manalangin, ay ibabalik niya ang kapayapaan at kagalahan sa iyo. Kaya ito ang panahon mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi nito mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilatag ang inyong pasanin na iyong dinaranas. Siya ang publikang may dulot na lunas. Totoo po ang Diyos lang ang magkakaroon lunas sa problema ng tao. Nais mong kapayapaan? Bayain, kalimutin at sumunod sa Diyos. Kaya matuwag bigyan ikaw ng Diyos na lunas. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ang atong kalagay ay sakit na kanser. Ito'y kitong na halos hindi mapagaling-galing at tanging Diyos lang ang mapagaling ito. Yan po ang katotohanan. Kaya ang pagkalikod sa kasalanan ay isang lunas para sa kanser ng kaluluwa. Tatlo po. Ikatlo na po. Ang kasalanan ay isang kalikasan. Ang kalikasan ng tao ang kaaway ng Diyos. Hindi naman ikaw ang kaaway ng totoo ng Diyos, kundi yung kalikasan ng tao. Yung ginagalit. Kaya sa asawa sa hambay ay mahal ka dito niya ikaw. Pero kasi nga niya ay nagpupat sa gaagi sa lubok ang asawa. Pati ko rin nawayang niya. Kaalam lang sa away ng mag-asawa, ay ako masikat buwan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang kaaway ng Diyos. Ang taong nais na matuwid ay at may pananampalataya sa Diyos ay nagsisikap na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya dito ay hindi dito sa natawag natin na ito yung natawag na personal na gawain ng bawat isa. Hindi nga ay si mama ay at si papa ay hindi na ako ito, hindi na ako mabuhay sa lahat. Hindi pwede.
Hindi na pwede. Kundi ikaw mismo gagawa ka ng mabuti para sa iyong kaligtasan. At para na rin sa iba. Bakit? Kapag namuhay tayo ng matulid sa harapan ng Diyos, kahit hindi ka magsalita, magagaya nila yun. Ikaw ang buhay na sulat ng Diyos. Kaya ang sinuman may ganitong pag-asa, nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kaya habang tayo buhay, may pag-asa. Araw-araw kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, abay nababago tayo, nakakalaya tayo. Paglasing ko ay nakalaya kasi araw-araw binabago eh. Kalikuran mo ito eh. O imposible na mabago. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Kaya tandaan natin, kinakailangan maging katulad ang ating pamumuhay ng Panginoon dahil siya ay walang kasalanan. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa halip, ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito yung sabi sa Book of John 5:24. Na kapag namuhay ang isang tao sa katuwiran, sa kabubuto ng Diyos, sa salita ng Diyos, inililipat tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po mga kapatid ko, maberdiri pa lang sa lupa. Kaayo-ayo ng pagpangabuhi, no? Kapag sa silod ng panimalay si Kristo ang pinag-usapan, buko na patakbay ng mula, kapag kwarto kanto, biyaw para tungga, buko ng galit. Kaya ang salita ng Diyos ang isang malinaw na pamamaraan upang matanggap ang katiwasayan. Sabi ni Pablo sa taga-Pilipos chapter 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sapagkat gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya ngayon, walang kapayapaan ang daigdig. Walang kapayapaan ang tahanan. Kasi sino natanggap ang kahapon? Sino natanggap ang linggo? Ay diyaw sa trabaho, saan ang tao? Eh mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ni Pablo sa taga-Pilipos, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya kapag bukod si Kristo, ang ipangabuhi ng isang tao, wagid na ng kapayapaan. Kaya kung bayan na, pati ang kaldero na walang nono, hindi na kaya. Paguyag lang ang sunod ng kaldero, ang kaldero, sibuyag sila dayagan, nagkaan sa bintana. Walang kamaturan. Pagpirdi sa sugayan, pati ang unga, damay nila. Minaway pa lang mga malas, kapay mga kapalayo sa Diyos, tayo makamunga. Pero pag napirdi sa sugayan, ang bayo ng mga malas. Diba? Napakasakrap. Mga kapatid ko sa Panginoon, isa pong bagay na dapat natin maunawaan. Na ang kasalanan pala ay hindi tayong hatakin papalayo sa Diyos.
Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang mapapawalang sala. Kaya kung ipamuhay natin si Kristo, mapapawalang sala tayo. Pero kung pamatihan ka lang, kaya niya, naari kita, kung pamati, pag-aluwas natin, niya na natin yung pagkabayaan ay justice. Ano nga ba'y hindi pa sa ato ang kapayapaan na halin sa Diyos? Ipamuhay ang salita ng Diyos. Kung nais ang mapayapa, ang buhay, kung nais ng mapayapa, ang buhay ay huwag tingnan ang anumang mayroon tayo sa buhay. Hindi ka ito tingnan. Ang ato natapos, hindi natin si Roon kung anong karunungan, inisitira ang mga kita sa ibabaw ng lupa. Hindi natin si Roon ang anumang mayroon na tinatangkilik ang tao. Maging ang anumang karunungan ng tao, kahit na ang anumang katayuan natin sa buhay. Ang iba hindi kalingkod sa Diyos, kaya ba yun, kaya pa pinag-aralan. Ang iyong lingkod, nakatayo ko dito, kaluugan ito ng Diyos ang kapag ng Diyos. Amen. Hindi ako marunong lang dito. Ang marunong lang ako, bumibigay ng pagkakas ko, bumibigay ng biyay, bumibigay ng gano'n ng ritual. Magbibigay ng buyangan, magbibigay ng barahan. Maulang ako ang gusto ko ito. Kaya purihin ng Diyos, habag ng Diyos, kung paano niya ako ginagawa. Pwede ganyan ang isang tao, makapangaral ng salita ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Diyos, dahil ang Diyos ay may imposible sa iyo. Huwag hindi ay imposible sa iyo. Kung kala ko magsalita noon, daw ako si Moises. Mangina pa ko ay part ng para ko magsalita. Purihin ng Diyos na ako po ay nagbasa at nagsaliksik ng kanyang kasulatan. Binago ako ng Panginoon. Binago ng Diyos ang ating buhay. Alam niyo ang isang napaka-delikado sa tao. Kapag tinignan natin ang mayon tayo sa buhay at kaluwan sa buhay. Ito man ay kayamanan at katanyagan, ano man ang mayroon tayo, ito ang tandaan natin, ang lahat ng ito ay hindi pwede iharap sa hukuman ng Diyos. Hindi natin ito maigarantiya sa hukuman ng Diyos. Lord, ako abogado. Si Pablo abogado kasi nagbago siya. Diba? Si Lucas tutor kasi sumunod siya sa salita ng Diyos. Si Sakio, tax collector, bakit namuhay siya sa kaluban ng Diyos? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, isa pong napakalinaw. Kundi ang mga ito ay ipagbibigay sulit ang lahat ng mayroon ang isang tao. Kahit na ang buhay ay pananagutan pa natin sa harapan ng Diyos. Kaya tama lang yun ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 na walang ipagmamalaki ang tao sa Diyos. Huwag din pitin kadapot-dapot sa harapan ng Diyos. Kaya anuman, kundi ang ating mga binuman ay ang kalikuran ng mga sala at mga bagay
Kung ay tinatanggi ang Diyos, kahit ano kang klaseng tao, kaya ka nang patawarin. Kasi laki man ang barko ang iyong kasalanan, kasi lapot naman ng dagat ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi minsan aking pakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Yun po ang katotohanan. Hindi lang po na minsan ang aking naranasan kami sa buhay ko. Natunay po, iniligtas ako ng Diyos sa limit na kamatayan. Nabisis ako sa lakot, pero Diyos ang nagdala sa akin sa ligtas na lugar. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng hiningang madaling kapatid. Pagsamahin mo ba dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ng pinapay. Wala tayong maiharap sa hukuman ng Diyos, kundi ang mabubuti ng Panginoon. Kaya ang puso ay dapat matalungan, dapat itong mabago, dapat itong mapalitan. Ang puso may sakit, nakitong ay dapat palitan ng puso malinis. Walang sakit. Kapag sa Diyos tayo magpatuloy, anumang sakit ng ating puso, yan po ay mga sakit na naranasan natin sa mundo, pang-aapi o anuman, etc. Kaya ng Diyos yan nakahilong. Kapag ang Diyos ang ating nilalagyan. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na nakulit. Walang tinatanggi ang Diyos. Ang kasalanan ay kaya niyang baguhin sa ating buhay. Kaya niyang palitan ang pusong makasalanan ng patuwid ng puso. Purihin ko ang Diyos at sa hapong ito, ang salita ng Diyos ay buhay na nag-iusap lang. Papaalala sa atin, buhay na humikayat sa atin sa landas ng katulitan. Yan po ang salita ng Diyos sa hapon ito. At salamat po sa Diyos sa isang pribilehiyong